para sabihin sa kanya kung ano ang dapat nilang gawin. Okay? Kung ano yung kanilang dapat iprepara. Ang topic natin ay tungkol sa Lord's Supper, pero bakit nasa Exodus tayo ngayon? Kasi tinitingnan natin yung history, no? Yung kasaysayan ng tinatawag nating the Feast of the Unleavened Bread o yung Pesta ng Unleavened Bread at yung Pesta ng Passover ng mga Jews. Ang sabi ko kasi inyo, para itong Independence Day, no? Ito ang araw ng kalayaan para sa mga Hudyo. Inaalala nila ito bilang araw kung kailan sila pinalaya ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng Ehipto. Okay? At ito ay documented ng taong naging leader ng mga Israelita hanggang makalabas sila sa Egypt. Hanggang sa namatay siya, siya ang nagsulat ng 5 libro sa Bible, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Siya ito. Ang nagsulat nito ay si Moses. Okay? Isa siyang tubong Ehipto, pero siya ay, siya talaga ay isang Hudyo. Siya ay isang Israelita. And that's why, tinitingnan natin, ang topic natin ay ang history ng piyesta ng Unleavened Bread at ng Passover. Okay? Konting review tayo doon sa ating mga napag-usapan. Ang question ngayong umaga, ano ba ang Feast of the Unleavened Bread at Feast of the Passover? Sige nga, tingnan natin kung may natutunan this past few Sundays. Sino gusto mag-try? Ano ang piyesta ng Passover? Bakit nila sineselebrate? Bakit daw? Last Sunday, napag-usapan natin ito. Bakit daw nila sineselebrate? Anyone? Recitation. Ang di makasagot, walang lunch. Sige. Okay. Meron? Para saan ang piyesta ng Passover? Bakit nila sineselebrate ang Passover? Anyone? Kung wala, tatawagin ko yung mga nakayoko. Biglang tinginan sa akin. biglang tinginan. Sige, start tayo sa likod kasi syempre, favorite ko yung likod, kaya unahin ko yung nasa likod. Si Smila. Yan, sige. Bakit nila sineselebrate ang Passover? May naalala ka doon sa mga previous nating lesson? Wala? Okay, next. Hindi na tumitingin si Sis. Sis, ikaw na po. Alala nyo ba, Sis? Seryoso si Sis, ano ba? Sige. Bakit siya-celebrate ang Passover? Okay? Yan yung nabasa natin sa Exodus chapter 12. At in-explain natin, binreakdown natin ng dahan-dahan kung bakit sinabi ng Diyos i-celebrate yan. Bakit daw? Okay? Though hindi natin siya sinabi ng sentence, pero meron doong implication kung bakit. Kung bakit siya kailangan i-celebrar. Okay? Sige. Wala, seryoso talaga magtingin sa notebook. Hindi niyo yan dyan makikita. Hindi yan dyan nakasulat kasi nag-breakdown pa lang tayo ng nangyayari sa Exodus 12. Okay? Kaya wala pa yan dyan. Hindi ko pa yan pinasulat. Okay? Sige po. Sa mga kasama nating YP, ang mga isip nyo matatalas pa. Hindi, last Sunday ito. Sige. Wala kang excuse. Andito ka last Sunday. Sige. Bakit sineselebrate ang Passover? Simplihan natin, anong ibig sabihin ng Passover? Sige, naalala nyo pa. Anong ibig sabihin ng Passover? Pag sinabi natin Passover, ano yung event na yon?
Ano yung nangyayari doon? Okay? Ano ba? Okay. Siyempre, dahil nakatingin si Brother Lem, si Clarita. Oh. Bakit anong ibig sabihin ng Passover? Okay lang, itry nyo lang. Malay nyo, tama, di ba? O di may lunch kayo mamaya. Diba? Sige mo, sis. Ano po? Yes. Ang Passover ay tungkol sa salvation. Salvation saan? Nakaligtasan saan? Hindi natin pinag-usapan yan, sis. Andun tayo sa Exodus. Tama yung sabi niya tungkol sa kaligtasan. Ang tanong, niligtas saan? Sige, kung na-confess kayo, babalikan natin yung Exodus 12. Ano yung sinabi ng Diyos kay Moses? Ano yung dapat nilang ihanda? Okay? Ano yung point number 1 natin sa lesson natin? Ano yung point number 1? Meron ang Diyos na dineklara. Ano yung dineclare ng Diyos? Sa point number 1, sa mga nakasulat, ano yung dineclare ng Diyos? Tungkol sa? God declares what? Ano po? Ano yon? Yan. Okay. First point natin, nagdeklara ang Diyos ng last plague, yung panguling salot na magiging matindi, tatama sa Egypt. Okay? At ano yung plague na yon? Tungkol daw saan yung plague na yon? Ito for sure na pag-usapan natin ito. Pag ito di nyo nakuha, bagsak ang buong klase. Sige. Anong klase yung plague na yon na darating sa kanila? Ano ba yun? Tagutom? Ano ba yun? Yun yung mga nauna. Ito na yung pinakahuling plague. Ano yung mangyari dito? Kasi, sis, nakangiti. Ano po yung pinakahuling plague? Ano po? Yun po yung gagawin ng Diyos. Ang question po, ano yung huling salot na darating sa kanila? Namatay lahat ng panganay. Okay, may lunch ka na mamaya, Mr. Mila. May lunch. Makakakain ka na mamaya. Okay, tama yun. Ang huling salot na binigay ng Diyos ay yung papatayin lahat ng panganay. Tama yun. Yun ang deklarasyon ng Diyos sa unang punto natin. Papatayin ko lahat ng panganay dahil ayaw niyong paalisin ang mga alipin ninyo na inalipin ninyo for 430 years, inalipin ninyo sila. 100 of years. No? Ngayon ang question, tungkol saan yung Passover? Ando na yung problema eh. Ando na yung problema. Ngayon, ano yung Passover? Ano yun? Hindi lang siya kalayaan, sis. Kung hindi, galing mismo sa salitang yon, pupunta tayo sa pangalawang punto natin. O yan, nasa notebook nyo na yan. Baka kailangan talaga i-trace pabalik eh. Nasa notebook lang yan. Need lang natin i-review at intindihin yung connection ng dalawang yan. Ano yung point number 2? Kung nung una, nagdeklara ang Diyos kay Moses ng huling plague, huling salot, ano naman yung pangalawang dineklara ng Diyos sa number 2 point natin? May dineklara ang Diyos dyan. Nasa notebook siya yan kasi yan yung point number 2. God's declaration of what? Baka hindi nyo nasulat yung title nung second nating pag-uusap. Sige, Brad. Yan, okay. Nagdeklara ang Diyos ng Passover. Ibig sabihin ng Passover,
Explain ko sa inyo ng mabilis para makuha nyo. Ano? Isulat nyo para matandaan ninyo. Ang Passover ay ang solusyon ng Diyos para makaligtas ang mga Israelita sa darating na kamatayan ng mga unang panganak sa lugar ng Ehipto. Okay? Ang Passover ay ang paraan ng Diyos na ibinigay niya para makaligtas ang mga panganay o yung unang panganak, yung mga panganay mula sa kamatayan na darating sa Ehipto. Tandaan natin yon. Kaya pag sinabi natin Passover, itugtog nyo. Nagdeklara ang Diyos na may darating na salot. Yung salot na yun, papatayin ang lahat ng panganay sa lugar ng Ehipto. Ngayon, syempre, ang mga taga-Israelita, saan sila nakatira? Nasaan sila? Nasa Egypt sila kasi nga alipin sila sa Egypt. Gets natin? Alipin sila sa Egypt. O di syempre, ang tanong ay kasama ba sila? Hindi. Sa dadaanan ng kamatayan, kasama sila? Hindi. Kasama sila. Makakasama sila. Kaya nga ang Diyos ay nagprepara ng paraan para kung paano sila maligtas. Okay? Paano sila maliligtas doon sa kamatayan? Paano sila mapapasoveran? Paano sila malalagpasan? Yun ang ibig sabihin ng Passover. Malagpasan. Gets? O, isulat nyo. Isulat nyo yung Passover. Yan. Wag kayo nakarelay sa mga technical, technical na nakasulat dyan. Intindihin ninyo yung storya. Yan. Kasi nandoon yung mensahe sa story. Okay? So, yung Passover ay yung paglagpas sa kanila ng kamatayan. Ibig sabihin, sila ay makakaligtas mula sa kamatayan na dala ng salot na yon. Okay, ngayon ito yung tanong, paano sila makakaligtas? Ano yung dineklara ng Diyos na preparasyon nila? Ano yung kailangan nilang gawin? Sige. Ano po? Kulang po, sis. Sis Mila. Ano po? Anong klase hayop yun? Ano yun? Ano yun? Elephant? Giraffe? Ano po? Hindi pwede yung kambing. Young goat or lamb. Hindi pwede yung matanda na. Batang kambing, tapos batang tupa. Lamb. Okay? Bakit? Kasi ito yung klase ng sheep at goat na na maayos pa, malakas pa. Syempre, pag matanda na, ugod-ugod na yun, baka hindi rin tanggapin ng Diyos. Di ba? Pero, ang iaalay nila sa Diyos ay yung walang dungis, walang deform, walang kahit na anong pilay, yun ang ibibigay nila sa Diyos. Ngayon, pag pinatay nila yon, anong gagawin nila? Okay, kakainin nila yung karne, tapos yung dugo, ano gagawin? Yan na po. Ipapahid sa hamba. Wag na, Brad, sa pinto. Brad, kulang yung dugo ng kambing doon. Okay, tama, sa hamba siya Pero tandaan nyo, buong hamba. Ngayon, yun yung deklarasyon ng Diyos para makalagpas sila. Okay? Ang sabi ng Diyos kay Moses, pag nakita ng destroyer, itong dugo na to sa inyong mga hamba, lalagpasan kayo. Okay? Ngayon, hindi lang ito nagtatapos. Nagdeklara ang Diyos ng Passover para makalagpas sila doon sa kamatayan at para alalahanin yung kaligtasan ng mga Israelita mula dito. So, pag sinabi nating piyesta ng Passover, ano nga siya? Sineselebrate nila yung kanilang Ano nga ulit ibig sabihin ng Passover?
Yung, kakasulat nyo pa lang kanina, bakit di nyo naman sinulat yan? Okay? Ano ulit ibig sabihin ng Passover? Ito ay yung solusyon ng nino? Ng Panginoon na ano? Para malagpasan ang kamatayan para sa mga panganay. Ngayon, bakit nila sineselebrate ito? Bakit nila sineselebrate yung feast? Para maalala ng mga tao kung paano sila niligtas ng Diyos. Yun ang feast, ang piyesta ng Passover. Diba? Yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Gets natin? Okay, yan. Yan yung Passover. Pero meron pa, yung unleavened bread. Tungkol naman to saan? Ano naman tungkol yung piyesta sa unleavened bread? Bakit daw kailangan maghanda yung mga tao ng tinapay na walang yeast o rising agent o libadora? Bakit? Bakit daw kailangan sila maghanda ng ganon? Bakit hindi na lang yung normal na tinapay na lalagyan nila ng yeast? Bakit wala? Anyone? Nalala nyo? Wala na naman tong lunch. Wala na naman kayong lunch mamaya. Okay? Anyone can remember? Bigyan ko kayo ng clue. Yung pagkain nila o yung paghanda nila nung unleavened, yung walang yeast na tinapay, yung paghanda nila nun, ay dahil saan? Tungkol saan yon? Bakit unleavened? Bigyan ko kayo ng clue. Ito ay kakainin nila pagtapos nilang makaligtas mula sa kamatayan. Okay? Bakit? Bakit unleavened? Dahil anyone? Okay, babagsak tong klase na to. Next sem na lang tayo magkita-kita. Ito, joke lang. Okay, so, ang keyword ay haste. Ano ibig sabihin ng haste? Ano ibig sabihin ng salitang haste? Sige, parang na-confuse kayo sa word na haste. Ibig sabihin ng haste ay para tumakbo, malapit na. Malapit na doon. Ano yung meron sa pagtakbo? Makapaghanda, okay. Malapit na. Tama yun, para makapaghanda saan? Kasi meron, ang reason kung bakit sila inutusan ng Diyos na kumain ng tinapay, meron yung rason. Bakit? Para? Yan, nakuha rin. Ang ibig sabihin ng haste ay mapabilis, mabilis, mabilis. Bakit? Kasi pag naghintay ka, pag naglagay ka ng yeast sa tinapay, hihintayin mo pang umusbong. Oh. Pag naghintay ka pa, nagsabi yung Diyos, okay, ito na yung, ililigtas ko kayo sa kamatayan, nakaligtas na sila sa kamatayan. Yun na yung go signal nila. Alis na kayo. Takas na kayo. Ngayon, naghihintay ka pa sa oven mo. Wala na. Pagtapos ng mga 15 minutes, wala na yung mga kasama mong Israelita. Andun na sa nasa ginubata na. Naiwan ko, di, mag-isa ka nalang alipin dun sa Egypt. Okay? Gets natin? Okay? So, para saan nga ulit kung bakit sila nagpa-prepare ng unleavened bread? Bakit? Kasi para mapabilis yung kanilang pagalis. Para hindi sila matigilan, hindi sila ma-hinder o sasabihin natin mabagalan sa pag-alis. No?
So, tandaan natin, lahat yan ay binigay pa lang ng Diyos kay Moses. Hindi pa nangyayari yan. Ibig sabihin, alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Alam na ng Diyos ang gagawin niya sa sitwasyon ng mga alipin ng Ehipto, kung paano sila ililigtas. Nasa plano ng Diyos lahat ng mangyayari. Sa pag-uusapan natin this morning. Kuha natin? Nakuha mo ba natin? No? Lahat ng napag-usapan natin na yun, guys, hindi pa yun nangyayari. Wala pang nangyayari kahit isa doon. Kausap pa lang ng Diyos si Moses. This morning natin pag-uusapan, pagtapos ng Diyos kausapin si Moses, sasabihin niya na ngayon sa Israelita yung sinabi ng Diyos. Okay? Point number 3 sa ating lesson, sa history of the Passover and the unleavened bread. Number 3, punta tayo doon. God's plan, dapat pala ang ating lesson sa Articles of Faith, Tagalog eh. para mabilis makuha. Okay, sorry, iyan natin. Sa next series natin, after ng Articles of Faith, i-try natin maging Tagalog lahat, no? Okay. Kasi itong preparation ko sa Articles of Faith talagang English eh, kasi yun yung saktong salita. So, anyways, number 3 tayo. God's plan actuated and Israel's exodus from Egypt. Ano Exodus? Alam ko libro yan sa Bible. Ibig sabihin po ng Exodus ay departure, pag-alis, paglisan, no? So, pwede mong gamitin yung salitang Exodus. Example, aalis ka na sa bahay mo kasi pupunta ka ng school. Papalam ka kay mama mo, Ma, Exodus na ako. O yun. Ibig sabihin, aalis ka na. pwede mo gamitin yung salita na yan para sabihin na ikaw ay aalis sa bahay. Di ba? Or kung magpapaalam ka sa boss mo na uwi ka na, Boss, Exodus na ako. Pwede yan. Kasi ang ibig sabihin ng salitang Exodus ay departure or pag-alis. Okay? Gets natin? So, hindi lang siya basta libro. It has meaning. Bakit tinawag ang librong Exodus as Exodus? Dahil diyan natin makikita kung paano nakaalis ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto. Okay? So, pag sinabi natin actuated, ano ibig sabihin niyan, Brother David? Ba't kasi gumagamit ka ng mga English term? Explain ko lahat sa inyo, don't worry. Actuated means, nangyari yung plano ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos, eto na, eto, i-breakdown natin. Pag-uusapan natin yung nangyari. Kasi last Sunday na tapos tayo sa verse, I think verse 20, kaya this Sunday 21 na tayo, hanggang sa pagtatapos ng Exodus chapter 12. Okay? Mahalaga na makita natin ang chronological, historical order nito dahil para makita ninyo na bago pa mangyari ang lahat, alam na ni Moses at may buong tiwala na siya sa Diyos. Kasi sinabi na sa kanya ng Diyos yung gagawin at ano yung mangyayari. No? God's plan actuated and Israel's exodus from Egypt. Essentially ito, dahil makikita natin sa journey na ito, sa huling paglalakbay natin sa Exodus chapter 12, makikita ninyo ang isang napakaganda at nakakatakot na picture o senaryo na mangyayari. Dahil ito ay plano ng Diyos, judgment ng Diyos, at ang pangako ng Diyos na iligtas ang Israel. Roller coaster itong pag-uusapan natin ngayong umaga. Kaya, have your Bibles with you. Hawakan yung mga Bibles nyo. Bubuksan natin ng dahan-dahan. Iintindihin natin bawat verses connected with each other, nagbibigay ng storya para malaman natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita. Exodus chapter 12, verse 21 to 22. Open your Bibles now on Exodus chapter 12, verse 20
21 to 22. Diyan na kayo, say amen. Isa pa lang. How about the others? Baka may magsabi pa sa inyo, oy, may Exodus pala, Brad, sa Bible. Yes, meron po. After ng Genesis. Okay? Diyan na kayo, say amen. Exodus chapter 12, we will read verse 21 to 22. Ano sabi sa verse 21? Siguro basahin natin ang verse 21 at 22 nang sabay-sabay. 21, then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families, and kill the Passover. And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in blood that is in the basin, and strike the lintel and the two sides of the blood that is in the basin, and none of you shall go out at the door of his house until the morning. So, ang setting nito ay kadugtong nung pinag-usapan natin last Sunday. Ano yon? Sabi ng Diyos kay Moses ay sa pang-ilang day ng Nisan, pang-ilang day daw sila maghahanda ng young goat at lamb. Pang-ilan? 14, tama po. Sa pang-14th na day, umaga pa lang nun, hapon, tanghali hapon, 13 yon, magpe-prepare na sila ng goat. Tapos pagdating ng 14, paglubog ng araw, baglubog yung araw, papatayin na nila yung young goat at yung lamb. Tapos, kukunin na nila yung dugo para pinturahan na nila yung hamba ng kanilang mga tahanan. Tapos, lulutuin na rin nila yun, pagdating ng gabi, lulutuin na nila yung lamb or yung young goat. Ang tawag nga nila doon ay roast. Iro-roast nila yon. Hindi yun pwedeng pakuluan, hindi rin yun pwedeng ibang luto. Basta roast ng lahat, wala dapat matitira, lahat dapat ubos. Ngayon ito ang gusto ko na makita ninyo. Ito na yung pangyayari. Sinasabihan na ni Moses na i-prepare ninyo. Tapos ito yung warning niya. Habang kinakain ninyo yung inyong mga lambs, mga roasted lambs or young goats. Okay? Huwag kayong lalabas sa inyong mga tahanan. Hanggang umaga. Ibig sabihin, darating yung salot na yon, anong oras? Hating gabi mag-uumaga. Kaya doon pa lang, pinaghahanda na sila. Under this, breakdown natin, number 1, letter A, Moses commanded the elders of Israel to, number 1, go take a lamb according to the size of your family. Kung gaano kalaki yung inyong pamilya, ganun dapat ang porsyon ng inyong lamb. Siyempre, kung ano kayo, kung family of 12 kayo, tapos ang lamb nyo ang liit-liit, hindi magkakasya sa inyo. Kailangan according to the size of your family. Okay? Gets natin? Yan yung inutos ng Diyos kay Moses. Sinabi niya rin sa mga elders. Number 2, slaughter the lamb. The Passover lamb. Ang tawag doon sa lamb na papatay nila, o yung biktima sa Passover, ang tawag doon ay Passover lamb. Itong lamb na to, siya ang magiging instrumento. Siya ang magiging tool para makaligtas sila, malagpasan nila ang kamatayan na darating. Yun ang naging paraan, yung lamb na yun. Kaya mahalaga yung Passover lamb. It symbolizes Christ. Ganon rin po si Kristo. No? Kung bakit siya ay natinatawag na the Lamb of God. Kasi siya rin yung
Parang tulad nitong Passover lamb na ginamit ng Diyos para ang tao ay hindi mamatay sa kanilang kasalanan. And that's the Passover lamb. Number 3, pagtapos nun, ito sorry, nakalimutan kong maglagay ng picture, pero kung pwede mo doon ipakita, itong hyssop ay para siyang mga bulaklak na maliliit. Pwede ka ba dyan makapakita ng isang picture ng hyssop? Ito ay isang parang flower na maraming parang stem doon sa kanyang flower. Color violet, yellow ito, no? At itong hyssop na to, ito yung gagamitin nila na pang dip sa dugo, tapos ipapahid, no? Meron ba dyan doon? Kahit isang picture lang, okay? Ididip nila sa dugo, tapos ipapahid nila yung Passover lamb. Number 4, dip the hyssop in the blood of the Passover lamb. Number 5, ilagay sa lintel sa taas ng kanilang mga doorposts. Okay? Number 3, 4, 5, doon, pakilabas. Okay? Ito yung sinabi ni Moses sa mga taga-Israelita. Gusto ko po na makita niyo itong bagay nito kasi importante na makita ninyo on this very particular way na si Moses po, sinabi niya exactly, precise, accurate. Sinabi ni Moses sa mga Israelita kung ano detalyado yung sinabi ng Diyos. Napakahalaga nito. Alam niyo kung bakit? Paano kung na sinabi ni Moses na pinturahan niyo yung doorpost lang ninyo, yung gilid lang, hindi sinama yung lintel, yung taas. O di napasok sila ng kamatayan, di ba? Pero kailangan accurate at precise ang ibigay ni Moses dahil it may cost the lives of the Israelites. Bilang mga Kristiyano na may hawak ng salita ng Diyos, dapat ganito rin natin itrato ang salita ng Diyos. Pag ibabahagi mo ito sa ibang tao, make sure it is accurate, precise, and it is not populated ng ating mga sariling kaisipan. Si Moses, hindi niya inisip yon. Hindi niya inisip doon sa pagkakataon na yon na magmalaki sa mga Israelita. Ay, alam niyo ba, kinausap ako ng Diyos, ito sabihin ko sa inyo. Hindi. Diretso siya. Pagtapos siyang usapin ng Diyos, mga elders, punta kayo dito. Ito ang sinabi ng Diyos. A, B, C, D, E, F. Accurate. Walang labis, walang kulang. Ito gagawin ninyo. Bakit? Kasi ito yung kaligtasan nila. Pag meron diyang isang maling detail, mamamatay sila doon sa pinadalang huling salot ng Diyos sa mga tagi-Ehipto. Dapat accurate and detailed to the bone. And it's the same with the gospel, mga kapatid. Kung magbabahagi tayo ng gospel, secondary na lang yung kwento ng buhay natin, church faith mo, secondary na lang yon. Ang primary and the most important part of the gospel is the gospel itself. Kung papaano merong isang lamb na pinatay at yung dugo niya ay ipinahid sa pintuan ng mga bahay para hindi sila pasukin ng kamatayan, ganun rin dapat ang sabihin natin sa mga tao. Kailangan ninyong makita yung tao na ito ay Diyos, nagkatawang tao, pinababa niya yung kanyang sarili para lang abutin tayo, para mamatay siya doon sa krus, at yung dugo niya ipahid sa bawat isa sa atin para hindi tayo magdusa ng kapahamakan sa impyerno. Tandaan natin, wala sa atin ang nakakataas. Lahat tayo kinaawaan lang ng Diyos. And that's the truth of the Passover lamb. It's all about the lamb. Kung hindi dahil sa Passover lamb, wala, patay sila. Kung hindi dahil kay Kristo, lahat tayo impyerno. Gets natin? That's important. It must be precise and accurate.
Letter B. Hindi lang basta utos ang binigay ni Moses. Letter B. Kailangan rin sabihin ni Moses ang dahilan. Imagine, nagsabi ka sa bata, uy, kailangan mong tumalon. Di ba? Pag January, kailangan mong tumalon. Naniniwala pa ba kayo doon? Di ba? Sinabi mo sa bata, uy, kailangan mong tumalon. Tapos tinanong ka ng bata, bakit? Basta tumalon ka. Di ba? Pakialam ba ng bata? Ba't ako sinusunod? Papala ko dyan. Di ba? We must be reasonable. Letter B, Moses told the elders why they need to do this. Basahin natin ang verse 23 ng Exodus chapter 12. Kasunod lang nung verse na binasa natin kanina. For the Lord, ibig sabihin ng for ay reason. No? For the Lord will pass through to smite the Egyptians. And when, ito yung condition, and when he seeth the blood upon the lintel and on the two sides of the posts, the Lord will pass over. Yan yung pass over. The Lord will pass over. Lalagpasan. The Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang basta pinagawa ito ni Moses, kasi kung pinagawa ito lang basta, ang iisipin nila, ay okay, magigitong tradisyon ng simbahan, magigitong tradisyon ng mga taga-Israelita. At magiging walang saysay, walang kwenta ang isang bagay pag ito ay tradisyon. Pero hindi ang Diyos nagbigay ng isang utos na walang rason. And the reason is this, para makaligtas kayo. Kailangan nyo itong gawin as exactly as it is. No? Walang halo. Only God's word, God's command, God's instruction. A, B, C, D, E. Yun lang. Kaya ang sabi dyan ni Moses, for the Lord will pass. At pag nakita daw ng destroyer ang mga dugo na ito sa inyong mga post, hindi siya papasok para smite o ang term is puksain kayo. Bigyan natin ito ng konting application. Mahalaga rin sa ating mga Christians ang reason. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi marami ngayon mga Kristiyano nagiging biktima ng tinatawag natin na legalism. What's legalism? It's do this, do that, pero walang rason. Bakit? Dapat ganito ang gupit ng iyong buhok. Dapat flat yung taas, flat yung gilid. Diba? And why? What's the reason? Pag walang reason, it's tradition. Diba? Oy, nagra-rhyme, no? Pag walang reason, it's tradition. O, quote niyo yan, 2026. Brother David, 2026. Joke lang. So, tingnan niyo ito mabuti, napakahirap at para kang tumutulay sa isang tali na binabalance mo ang iyong sarili. Dahil, nasa borderline ka na nagsasabi ka ng isang bagay just to promote ang iyong sariling agenda without checking the Bible, checking everything, if it is biblical, pupuksain tayo ng Diyos. Sabi dito, accurate and precise. Kung magsabi ka ng gospel, maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka. At hindi mo sinabi kung ang rason kung bakit niya kailangan maniwala, pinapahamak mo ang tao. Ano pa paniwalaan niya? Believe in Christ. In what particular part? Ano papaniwalaan ko doon? Give me a reason. Because without reason, it's tradition. Grabe, may rhyme talaga, no? Without reason, it's tradition.
Kaya makakarinig kayo ngayon, kasi yun ang tinuro sa amin ng aming mga magulang. Yun ang tinuro sa amin ng aming mga nakatatanda. Ganito kasi yung na intindihan ko sa church. However, hindi ang mga yan ang basihan natin. It's still the Word of God. Balik tayo sa Word of God. Biblical. What is the biblical reason? Verse, text. Bigay kayo ng verse and text. Pag walang verse and text, ibig sabihin, naghuhula ka. Gets natin? What's the verse? What's the text? What's the chapter? What's the book? Dahil ang basis natin ay ang Diyos. Kaya mahalaga na makita natin ito, ini-emphasize ko ito sa inyo, dahil kung hindi sinabi ni Moses ang rason, it is just do this, do that para sa mga Israelita. Pero nung narinig nila, yun pala makapagliligtas sa amin. That's a big impact. May value yun sa bawat isa. May value yun sa mga Israelita. Bakit? Alam nila na darating yung plague. Alam nila may kapahamakan. Alam nila na merong darating na papatay ng mga panganay. Hindi nila alam ang gagawin. Pero nung narinig nila yun, ito ang gagawin para makaligtas kami. Yun na. Sarado na yung idea. Yun na yun. Connected na. Okay. Ito palang gagawin namin. Thank you, Lord. You see that? It's very important. Especially sa book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Puro dyan mga commands, national commands. Andun yung utos ng Diyos sa Ten Commandments. Lahat yan may rason kung bakit binigay. Lahat yan merong mga ipinapakitang bagay kung bakit sila binigay sa tao. Especially sa New Testament, ang sabi nga ang batas ay para ipakita kung gaano tayo kahina at kung gaano kaimposible na maging maayos sa harapan ng Diyos. Ang rason pala kung bakit binigay ang batas para ipakita na tayo ay hindi kayang maging maayos sa harapan ng Diyos. Kaya imagine that. Walang tao pwede mapagsabi, ay, tagal na ako Kristyano, bro. Or sis, mga kapatid, hindi yan basihan. Ang tanong, ikaw ba ay naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus? Kung oo, pangalawa, sinasabuhay mo ba ang kanyang grasya, ang kanyang mercy na binigay sa iyo? Mga kapatid, may rason sa salvation. Bakit niya binigay si Kristo? Dahil gusto niya lang, hindi, para iligtas tayo. Bakit niya binigay yung lamb na to? Nakikita niyo yung parallel? Bakit niya binigay yung lamb na to? Para mailigtas ang mga Israelita sa kamatayan. Okay? Letter C. Tandaan niyo, hindi pa ito nangyayari, ha? Ito ay inuutos pa lang ni Moses sa mga Israelita. Letter C, Moses told the elders to commemorate this event as instruction forever. Ang pagsiselebrate ng mga Israelita ng tinatawag nating Feast of the Passover ay panghabang buhay. Imagine, hindi pa nga sila nakakaligtas, sinasabi pa lang ni Moses, pero ang utos na sa kanila, habang buhay ninyong alalahanin ang grasya ng Diyos na binigay sa inyo na iniligtas kayo mula sa Egypt. Hindi pa nangyayari, pero sinasabi na ni Moses sa mga taga-Israelita, ang sabi ng Diyos, i-celebrate ninyo habang buhay. Ano ibig sabihin nun? Ang plano ng Diyos, kung habang buhay sila nun mag-celebrate, ang plano ng Diyos ay literal na ialis sila mula sa pagkakaalipin ng mga Egyptian. Makakaalis sila. Kasi mag-celebrate nga sila ng kanilang Independence Day. Kaya, anong ibig sabihin nun? Pag narinig mo, pagka narinig mo na, example, ganito, mag-e-exam ka bukas, estudyante ka, mag-e-exam ka bukas, tapos, alam mong, yung doon sa yung, exam, baba yung exam mo, no? Tapos, mag-e-exam ka bukas, nag-take ka ng exam,
Hindi mo alam kung tama ba yung mga pinagsasagot mo. Pagtapos mo mag-exam, nakarinig ka sa teacher mo. Ang galing ng mga sagot mo ha. Anong mararamdaman mo? Siyempre, positive yun eh. Matutuwa ko, ibig sabihin, pasado ako sa exam. Positive yung ano niya sa aking mga sa aking mga sagot. And that's the same picture na pinapakita ko sa inyo. Imagine, may darating na kamatayan, pero ang sabi sa kanila ng Diyos, i-celebrate nyo ang inyong pagkalaya. Hindi ibig sabihin, lalaya kami talaga. Di ba? Yun ang kanilang naintindihan doon. It's a positive remark, pero it implies na sila ay makakaligtas talaga sa pagkakaalipin ng Egyptian. Tandaan niyo, itong particular na pagkakataon na to, no? Save lang yun. Itong particular na senaryong ito, sa pagkakataon na ito, 9 na beses na silang pinigilan na umalis. Sabi ni Moses, let my people go. Let God's people go. Ang sabi ni Pharaoh, hindi, alipin ko to. Alipin ko to. Mga kapatid, pang-10 na to. Pang-10 na. Pero nung marinig nila ito, yun na, sarado na ulit. Ito yung paraan kung paano kayo maligtas. Makakaligtas talaga kami. You see that? Bigyan natin ng konting application, mga kaibigan at mga kapatid. Para makasigurado kayo ng inyong nasa isip, nasa puso. Kung sa Diyos ba o hindi. Read your Bible. Huwag kayo maghintay ng sign. Lord, tama ba itong nasa puso ko? Magpalaglag ka ng meteor dyan. Tapos, 10 years ka na naghintay, walang meteor na dumadating. Mga kapatid, buksan nyo Bible nyo. Nasa tabi nyo lang. Nandyan ang will ng Diyos. If you're looking for God's will, nandyan yan. Lord, pag ako pa nag-pray sa'yo, matutupad pa lahat ng kahilingan ko? Diba? Sabi ng Psalms, the Lord ay nandyan to help you. Thank you, Lord. Tapos mabasa mo din sa Jonah. Gusto ni Jonah pumunta sa Tarsus. Saan siya pumunta? Sa gusto ng Diyos. Kahit na tumakas siya. O di, ibig sabihin, hindi nakabase ang kasagutan sa kagustuhan mo. Nakabase sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, always be biblical. Balik tayo sa Bible. At doon nyo makikita ang pangako ng Diyos, ang paraan ng Diyos, ang ethics, ang morality, ang principles ng Diyos. Hindi mo na kailangan maghanap pa sa iba. Diyan sa letter C, makikita nyo, sinabi ni Moses, alalahanin nyo to. Alalahanin nyo. Forever. Letter D. Gusto ko pong basahin natin ng 24, verse 24 to 27. Exodus chapter 24-27. Verse 24, on your Bibles please. And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons forever, to the next generation. And it shall come to pass when ye be come to the land, na ano daw, which the Lord give you, according as He hath promised, that ye shall keep this service. Dadalhin daw kayo ng Diyos, saan? Sa Kanyang itinilaga, ibibigay sa inyong lupa, at yung lupa na yon, doon, i-continue nyo ang service o yung tinatawag nating piyestang ito, yung observation ng piyestang ito, doon sa lupa na yon. 26, and it shall come to pass, pag dumating ang panahon na nagkaroon na kayo ng next generation, at yung next generation ay nagtanong sa inyo, ano bang ibig sabihin ng piyestang ito? Anong ibig sabihin ng pag-observe nyo ng piyestang ito? Para saan ba itong service na ito? Para saan ba itong ginagawa natin? Para saan ba ito? 27, ito ang sasabihin ninyo, that ye shall say, look at this, it is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over
the houses of the children of Israel in Egypt, when He smote the Egyptians and delivered our houses, and the people bowed the head and worship. Sabi dito, gusto ko po makita nyo ito. Letter D, Moses told the elders the meaning of doing the service. Pwede ba doon pakilabas? Okay? Okay, next. Letter D na tayo. Letter D, Moses told the elders the meaning of doing the service. Yan. Gusto ko makita nyo ito. Sige, pakita mo doon. Gagawin nila itong service na ito. Gagawin nila itong piyestang ito. Yung Passover. Tingnan niyo po ito mabuti ha. Ito ang ginagawa nila hanggang ngayon. Ito ang rason kung bakit hindi nawawala sa kanila ang Diyos. Amen. Pero, ito nga bilang isang bansa, ang Israel ay nagkakaroon na ng dahil sa politics, no? But let's pray for them. Let's pray doon sa mga nagigera ngayon that God may give them justice and give them kung ano yung will ng Diyos para sa kanila. Gusto ko po na makita nyo ito. Ginagawa nila ito, they celebrate the feast and teach the children the Passover story para i-remind sa kanila itong very quote na ito. It is the sacrifice of the Lord's Passover that we are saved. It is the sacrifice of the Lord's Passover. Parang itong statement na ito binibigyan ng diin or finality. Ito na yon. Kung hindi dahil sa Diyos. That's the point. Parang yung topic natin this coming anniversary, if it had not been the Lord who was on our side. Yan yung ating anniversary theme. Ganun rin yung sabi dito ni Moses sa mga elders. Pag dumating ang panahon na magtatanong yung mga kabataan natin, bakit natin ito ginagawa? Isagot nyo sa kanila ito. Kung hindi dahil sa ginawa ng Diyos, wala na tayo. It is because the Lord gave away. The Lord planned. The Lord took an action. Pero, di ba kumilos rin kami? Naghanda kami para makaalis. The point is, God planned it all. God did it all. It's all God. Nagaso ba natin? Say amen kung naniniwala kayo dyan. Matigas itong statement na ito, but it says na ang Diyos natin ay hindi naglalagay sa atin sa mga sitwasyon na hindi niya control. Everything is in the control and plan of God. Nakukuha po ba natin? Sabi nga ng isang pastor, preacher, Dr. R.C. Sproul, sabi niya ganito, there is no maverick atom molecule in the universe that is not under God's sovereignty. Ibig sabihin, walang kumikilos dyan na kahit anong bagay without the permission or without the plan of God. Never ang Diyos nagulat, uy, naggera sila. Hindi. Kaya nangyayari dyan sa Middle East, meron diyang permiso ang Diyos para ipakita ang mga kasamaan ng tao. Merong permiso ang Diyos. Bakit napapahama ka mga tao? Merong permiso dyan ng Diyos. Decisions, consequences, mga pag-iisip natin. Bakit pagkakala ba natin ay ang Diyos papabor-pabor lang sa atin? Hindi. Minsan para matuto tayo, pinapayagan niya yung mga
mga kadiliman sa puso natin para ipakita niya at mapahiya itong tao na to na nagmamayabang, tatago-tago ka pa, ha? O ito, bagsak ang ulo mo sa lupa. Bakit? Kasi nakita ang kasalanan sa iyo. Nakita ang pride, nakita ang lust, nakita yung mga bagay na ito, at nakita yung mga bagay na yun, kung hindi ka ngayon babalik sa Diyos, patuloy kang babagsak. God permits that. Grabe naman, yes! Bakit? Dahil kahit si Satan, ang sabi nila, naghahari siya sa mundong ito, yes. And that's because God is only permitting him. But at the end of it all, ang plano ng Diyos is to redeem, is to save His people. Sabi niya sa John, wala ako, Ama, kahit isa dyan, mawawala. You see that? From our salvation to our glorification. Mga kapatid, ang ganda nitong point na ito. Bakit? Kung ngayon pa lang sa application natin, hindi nyo nasimulan na sa inyong mga tahanan, ulit-ulitin ang kung sino ang Diyos. I-emphasize ang Biblia sa inyong mga tahanan. Huwag kayong magtaka kung magkakaroon kayo ng isang tahanan na hindi biblical as you expected. No? Importante po ito. That's why ang sabi dito, celebrate this forever. Hindi lang sila nagpipiesta, habang kumakain sila, alam nyo ba ginagawa ng mga Hudyo? Pagkatapos sila kumain, or habang kumakain sila, iniistorya nila. Alam nyo ba, nung panahon, talaga tradisyon na nila ito. Every Passover, ganito ginagawa nila, magkakaroon sila, sama-sama sila sa pagkainan, kakain sila, tapos ikikwento ng leader ng tahanan na yon kung paano nung panahon ng kanilang mga forefathers, Abraham and Moses, kung paano ng Diyos niligtas ang kanilang mga ninuno sa pagkakaalipin ng mga Ehipto. At yun ay lahat gawa ng Diyos. Mga kapatid, punta tayo sa note. The Passover feast deserves us, according to verse 25, deserves us worship to God and an education to the families of what God hath done for them. Mga kapatid, ang church, isang araw lang yan. Ang worship natin sa church is only one day. Yung buong maghapon na to, ibibigay natin to sa Diyos. Wala nang iba kasi yung Monday hanggang Sabado sa atin yan. Pero yung iisang araw, we give it to God. It's all God's. Morning to afternoon, it's all God's. Eh kaya lahat ng meron tayo dyan, kinakat natin, kinakancel natin. Bakit? Sa Diyos ito eh. Di ba? But hindi lang doon nagtatapos. Sa ating mga tahanan, it is an equal important matter na hindi lang sa church naririnig ng mga bata ang Bible, hindi lang sa church naririnig ng mga anak ninyo. Hindi natin pwede sabihin anak natin kasi wala akong anak. Ng mga anak ninyo at ng mga bata sa inyong mga tahanan na merong Diyos, na merong kaligtasan, na merong ibinibigay na kaligtasan ng Panginoon. Mga kapatid, isang araw lang ang simbahan. Yung ibang araw, anong naririnig nila sa inyong tahanan? Nakukuha ba natin? No? It's important. Inaasa natin, okay, umattend naman kami ng church, bahala na si pastor at yung mga teachers doon. Mga kapatid, kung ang eskwelahan nga pag-uwi, nag-assignment, kailangan mo pang turuan. Bakit pagdating sa Bible at tungkol sa Diyos, inaasa nyo lang sa church? Pag-uwi nila ng tahanan, sabihin nyo, anong natutunan mo? Anong natutunan mo tungkol sa Diyos sa simbahan ngayong araw? Diba? Tuesday, nakamusta? Ano ang
ang blessing sa iyo ng Diyos today. yung mga ganong bagay, mga kapatid. Napakahalaga nito nang binabasa natin. Kasi ito po ay institusyon ng kanilang bayan. Kaya nga, yun yung request ko kay Pastor. Sa June, magkaroon tayo ng topic about patriotism tungkol sa pagmamahal sa ating bayan. Bakit? Kasi hindi lang tayo individual, parte tayo ng community. No? Pero, a community, a nation without God will be a dead nation. Importante na makita natin na mahalaga ang Diyos hindi lang sa pamilya, pati sa bansa, pati sa mga eskwelahan, pati sa kahit saang aspeto ng buhay, dapat nandoon ang Diyos nakikita. Even sa ating mga attitude at characters. Dahil nakamasid ang mga tao sa labas and nakikita nila ang isang Kristiyano sa pananalita sa ating pagkilos. Saan yung magsisimula? Ito. Ina-apply lang natin yung nangyari dito. Tulad ng sabi ni Moses sa mga Israelita, ituring nyo ito as a feast forever. Worship at pagtuturo, education. Ganun rin sa simbahan. Worship and education, pero hindi ibig sabihin sa bahay, tapos na ang church, tapos na. Dalhin nyo rin yung church doon sa inyong tahanan. Kayo maging leader sa inyong tahanan. I-share nyo ang salita ng Diyos. Awitin nyo yung mga awitin na pang Diyos. Diba? Letter E. Pagtapos marinig yun ng mga Israelita, ito yung kanilang ginawa. Verse 27. Ano yung nabasa nyo dyan? Ano yung respond ng mga ng Egyptian tuloy? Ano yung respond ng mga Israelita? Ano yung respond nila doon sa sinabi ni Moses? And they what? They bowed. Pagkarinig nila ng bagay na yun, ang respond nila ay iyuko ang kanilang ulo. Anong ibig sabihin nun? Number 1, nakita nila kung papaano ang Diyos nag-prepare ng plano para tulungan sila. Sa years, hundred of years ng cruelty sa kanilang mga kamag-anakan. Nakita nila na ang Diyos pala may plano. Number 2, knowing that God prepared and provided a way para iligtas sila doon sa kamatayan, doon sa darating na huling salot na ibibigay sa Egypt. No? Imagine that. Nakita ninyo itong bagay na ito na sobrang tagal ng kanilang nakahirapan, pero all the time pala ang Diyos piniprepare ang kanilang paglaya. Hindi nyo ba alam si Moses ay nagipang parang prinsipe sa Egypt para magkaroon ng ganitong klaseng level na kaya niya makipag-usap doon sa hari ng Egypt. Hindi kahit sinong tao pwedeng makipag-usap doon. Imagine kung normal na Israelita ang lalapit doon, wala, papatayin na yon. Bakit? Kasi hindi naman sila kilala ng Pharaoh. Sino sila pupunta sa kaharian ng Pharaoh? Mga alipin sila eh. Pero si Moses, alam nyo, hinanda siya ng Diyos. Bata pa lang, iniligtas siya doon sa River of Nile hanggang nakuha siya ng prinsesa ng Egypt. Pinalaki siya bilang isang prinsipe. Kaya niyang humarap. Kaya niyang harapin si Pharaoh sa utos ng Diyos. Palayain mo ang tao ng Diyos. Lahat ng yun, pinipare ng Diyos. Nakita niyo? God's plan, God's timing, God's will, hindi sa ating kagustuhan. And that's why, nung marinig nila yung plano ng Diyos para iligtas sila, yumuko na lang sila eh. Number 3, ito yung nakakatuwa. Hindi lang kasi puro sila tanggap, naintindihan nila na yung pagligtas sa kanila ng Diyos at yung piyestang pinapaselebrate sa kanila ay isang paraan para purihan yung nagligtas sa kanila. That's why
nung narinig nila yon, yumuko ang kanilang mga ulo, Panginoon, purihin ka. Paglabas namin dito, pupurihin ka namin. Nandun yung kanilang puso at humbleness sa harapan ng isang Diyos na nagbigay ng kaligtasan. That's why, hindi na makakaila diyan sa mga napag-usapan natin kung papaano si Moses at ang mga Israelita, hindi lang sila basta mga taong may alam sa Diyos, naniniwala sa Diyos. Sila ay mga taong na-e-experiensya yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Especially sa pagkakataon na ito, may kamatayan na paparating. Pero alam niyo yung narinig nila sa Diyos, celebrate niyo ang inyong pagkalaya. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila mamamatay. Mabubuhay sila. Ibig sabihin nun, makakalabas sila doon sa kanilang pagkakaalipin. Pero hindi pa yun nangyayari. Pangako na agad. Nakita niyo ba yun? Ang ganda. Ngayon pupunta tayo sa pinaka-crucial part ng ating pag-breakdown ng storya ng huling plague. Verse 28 to 31. Pagkatapos sabihin yun ni Moses, lumuhod ang mga Israelita dahil eto na yung araw na yon. Paparating na yung 14th day. At yung 14th day, alam niyo naman kung ano mangyayari. Kailangan na nilang maghanda ng papatayin na tupa kasi darating na yung papatay sa mga panganay. No? Verse 28 on Exodus chapter 12. Ito na. Tingnan niyo ng mga Bibles niyo, wala nang hihinga. Okay? Verse 28. Sabi sa verse 28, and the children of Israel went away and did as the Lord had commanded Moses and Aaron, so did they. Exactly, precisely ginawa nila. 29. And it came to pass that at midnight, the Lord smote, pinuksa, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh. On your Bibles, please, get your Bibles. Lahat dapat may Bibles ngayong umaga. And this, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive, mula kay Pharaoh hanggang sa alipin that was in the dungeon, and all the firstborn ng mga animals doon sa kaharian o sa lugar ng Egypt. Ngayon, pagdating sa verse 30, nagising si Pharaoh. And Pharaoh rose up in the night. Alam nyo ang natagpuan niya? He and all his servants, lahat ng mga may authority sa Egypt, lahat ng tao sa Egypt, officer man o hindi, normal man na citizen, pagkagising nila, ang sabi dito, and there was a great cry in Egypt. For there was not a house where there was not one dead. Wala kahit isang bahay sa lugar ng Egypt na nakita silang walang patay. Imagine isang araw nakita mo yung panganay mong anak na namatay, no? Nakakatakot. Kaya ang sabi diyan, pagkagising nila, may great sorrow na nangyari. Letter F, the last plague. Tingnan natin ito. Number 1, the Israelites did. Ginawa nila yung in-instruction sa kanila ni Moses. Number 2, pagdating ng 14th day, ang sabi ko sa inyo kanina, pinrepare na nila yung lamb, pinatay nila, at yung dugo ng lamb na yon ay ipinintura na nila sa kanilang mga hamba at sa taas. At ngayon, pagkatapos rin naman nun, ay ni-roast na nila at kinain na nila yung lamb ng gabi. Sabi ni Moses sa kanila, paalala sa kanila ni Moses, wala nang lalabas. Wala nang lalabas. Kaya, pwede ito gamitin sa mga bata. Sabi ni Moses sa Bible, pag gabi, wala nang lalabas. Na-joke lang. Okay? So, wala nang lalabas dahil nung dumating yung hating gabi, dumating na yung kamatayan. Number 3, walang tinira ang Diyos. Kahit na si Pharaoh yung tinatawag niyang God King. God King, ibig sabihin, lahat ng tao sa Ehipto, hawak ko, lahat ng kapangyarihan sa Egypt ay meron akong say, lahat ng mga tao sa Egypt ay kaya kong utusan, ako ang tinatawag na God King.
Kaya nga ang sabi sa Bible, from the first plague to the last plague, from the first plague to the last plague, lahat ito ay judgment ng Diyos sa mga Diyos ng Egypt. Imagine, meron silang goddess of the Nile. Pero nung ginawang dugo ng Diyos yung river of Nile, walang nagawa yung goddess na yon. Yung tinatawag nilang creator God, si sun god Ra, ang gumawa daw ng mga bagay doon sa Egypt. Mga kapatid, nung pinadilim ng Diyos yung araw doon sa Egypt, walang nangyari. Talagang dilim. At ang pinakamatindi sa lahat, hawak niya daw yung mga buhay ng mga Egyptian. Siya ang hari ng Egypt. He has the control of all Egypt. Pinatay ang lahat ng panganay. Wala siyang masabi. Wala siyang masabi. Ang humarap sa kanya ay matinding pighati. Sakit sa loob. Why? Because ang judgment ng Diyos sa pangsampung tsansa, sa pangsampung chance na binigay kay Pharaoh, let my people go. Ayaw pa rin paalisin ng Diyos ni Pharaoh yung kanyang mga alipin. Yung huling no ni Pharaoh ay yung pinakamatinding huling salot na binigay ng Diyos sa kanila. So, kung makita natin dito, walang tinira. Kahit mga animals yung kanilang mga panganay na ipinanganak ay namatay. Number 4, when Pharaoh and all the Egyptians woke up during the night, they were met with great cry of heartache and sorrow. Mga kapatid, ito yung judgment ng Diyos sa mga taga-Egypt. Talagang pinagmamalaki ni Pharaoh ang Egypt eh. Isa sa pinaka-superpower na bansa ng panahon nila. Nakalagay sa Mesopotamian River, sa gilid ng Middle East. Talagang very rich ang bansang ito. Nung nagtagutom, ang nakapagligtas sa kanila ay isang Israelita, si Joseph. Siya yung nag-manage ng kanilang mga pagkain kaya nakaligtas sila. Kaya nakarating yung mga Israelita sa kanila. Pero nung dumating yung pagkakataon na may bago ng hari na dumating, hindi niya nakilala si Joseph, pinag-isipan ng masama yung mga Israelita at ginawa silang alipin for 400 years. Lahat ng mga magagandang building sa Egypt ang gumawa ng mga Israelita. Ginawa silang mga laborer na walang mga sweldo. Pinapakain lang sila, yun lang yun, pero ganun sila inalipin. No? Parang tinanggal yung kanilang pagkatao at dignidad for hundreds of years. Binibigyan pa nga sila ng tsansa ng Diyos eh. Palayain niyo ang aking tao. 10 times! Pero itong pang-10 na to is the final offer ng Diyos. Yung huling no niya dito, ito ang kinalabasan. Paglabas ni Pharaoh sa kanyang pintuan, nakita niya yung kanyang anak, walang malay, walang hininga. Bilang resulta ng kanyang katigasan sa harapan ng Diyos. Letter G. Gusto ko po makita nyo itong part na ito. Very, naiintindihan ko yung nararamdaman ni Pharaoh dito kasi nawalan siya ng anak. Pero makikita nyo how that, ito na lang yung way para mapalambot ang puso ng isang matigas na tinuturing niya ang sarili niya bilang Diyos. On verse 31, read with me, Exodus 12:31. 30 muna tayo. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. Anong ginawa niya pagkatapos ng verse 31? Tinawag niya si Moses. He called for Moses and Aaron by night and said, rise up and get you forth from among my people,
both ye and the children of Israel, and go and serve the Lord as ye have said. Also take your flocks and your herds as ye have said, and be gone, and bless me also. Letter G, tingnan nyo to. Pharaoh's change of heart as a result of the plague. Hindi natin kaaway si Pharaoh, but Pharaoh is an example of someone na nire-reject ang Diyos at galit na galit sa Diyos, pero binibigyan pa rin siya ng Diyos ng pagkakataon na magbago ng isip, ayusin yung kanyang sarili. Pero dahil hindi niya pinakinggan for 10 times, yung pinakahuling chance sa kanya ng Diyos, pinalis niya pa. Wala nang ibang way para mabago yung kanyang puso maliban sa isang masakit na pangyayari. Patay ang kanyang anak, walang malay. Kaya doon sa kanyang pagkatalo, doon sa kanyang nararamdaman sa pagkakataon, hinang-hina na siya. Nakita niya na para siyang bumangga sa isang pader na hindi niya kayang gibain. Na-realize niya kung gaano katindi ang Diyos. Nakita niya kung gaano ang Diyos hindi nagbibiro sa kanyang mga pinagsasasabi. Kaya number 1, tinawag niya si Moses at Aaron. Ano pa yan ha? Pagkatapos pa lang yan, ng plague. Nung nakita niya yung kanyang anak, hawak niya yung kanyang anak, siguro nakatingin siya sa malayo. Ang sabi niya sa kanyang mga attendant, tawagin niyo si Moses at si Aaron. Bakit? Kasi tanggap niya na. Defeated ang kanyang sitwasyon sa pagkakataon na ito. Wala pang lalala doon sa pagkuha ng buhay. No? Number 2, sabi ni Pharaoh sa kanila, get up at umalis na kayo. Nakita niyo yun? 10 beses siya sabi, huwag kayong alis, alipin ko yan. Pero sa pagkakataon na ito, sabi niya, umalis na kayo dito. From my people, both you and the Israelites, kung gusto nyong sambahin ang Diyos nyo, sambahin nyo na, pagsilbihan nyo na, umalis na kayo dito. Number 3, sabi ni Pharaoh dyan, take your flocks and herds. Kunin nyo na rin yung inyong mga pagmamayaring mga livestocks. Number 4, ito yung pinakamaganda na part. Bakit? Kasi nakita nyo yung change. Tandaan nyo, merong ibang Diyos si Pharaoh. Diyos niya yung mga Diyos ng mga Ehipto at Diyos niya yung kanyang sarili. Pero tingnan nyo itong part na ito. Number 4, Pharaoh in grief and defeat told them, at sabihan nyo rin ng Diyos nyo, to bless me. You see that? And tell your God to bless me. Ibig sabihin, sa tagal-tagal lang pinag-usapan natin sa pag-reject ni Pharaoh, itong pagkakataon lang na ito. Yung pusong bato ni Pharaoh, tinunaw ng galit ng Diyos. Lumuhod siya sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng word na acknowledge? Nakinikilala niya yung Diyos yung sarili niya pero nung na-experience siya yung tunay na Diyos, sabi niya, sabihan niyo yung Diyos niyo to bless me. That's a very big change. Intindihan ni Pharaoh na hindi nagbibiro ang Diyos. Pero yung acknowledgement niya is late. It's late enough that it costed the life of his firstborn son. No? Tingnan niyo po ito. The man who was proudly and fully trusting in his capabilities and what Egypt had to offer. Sa kapangyarihan ng Egypt, hawak ko yun. Hinusgahan siya ng Diyos. Next doon. It proving that everything na pinagmamayabang ni Pharaoh, everything that he boasts, is not his. At hindi rin ito sa Egypt.
Wala ito sa control ng Egypt, wala ito sa control ni Pharaoh, wala ito sa control ng mga Diyos ng Egypt. Last, ipakita mo to doon, na point na ito. Lahat ng yon ay nasa control ng Diyos. That's the difference. Guys, if you are looking at this carefully, talagang yung lahat ng Diyos ng Egypt na pinagmamalaki ni Pharaoh, lahat yon ay binangga ng Diyos sa kanyang mga plagues. Walang nagawa. Pati yung bilang hari ni Pharaoh na hawak niya ang buhay ng mga taga-Ehipto, hindi niya pala hawak kasi pati yung anak niya ay hindi niya napigilan ng pagkamatay. Dahil hawak pala ng Diyos ang buhay. See that? Hawak ng Diyos ang lahat ng pinagmamayabang ni Pharaoh. At naintindihan niya yung bagay na yon nung kinuha ng Diyos yung kanyang panganay na anak. Nakakalungkot na pangyayari, pero isang reminder rin para sa atin. No? Kung meron man tayo pinagmamalaki ngayon, tandaan natin, hindi yan sa atin. Hindi natin yung control. Ipagpasalamat niyo sa Diyos. Yung buhay niyo, ipasalamat niyo lagi sa Diyos. Huwag niyong sasayangin yan. Hiram lang yan. Higit sa lahat, kilalanin niyo na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Ibalik natin ang lahat ng papuri sa Diyos. Sa ating pagtatapos, at ang sabi ko ay gusto ko tapusin na ito ngayong Sunday, kaso kulang na naman tayo sa oras. I-end natin to dito para next Sunday, ang pinakahuling topic na pag-uusapan natin ay yung paglabas na nila. No? Pero ngayon, let's end this sa ganitong conclusion. Mga kaibigan at mga kapatid, si Pharaoh at si Moses ay dalawang tao na magpapakita sa atin ng modeling na kung saan yung isa, kahit na meron siyang mga si Moses ay hindi nakakapagsalita ng maayos, no? Nang sunod-sunod. Meron siyang pagkakataon na uutal-utal siya. Pero mga kaibigan at mga kapatid, nagtiwala siya sa Diyos at ginamit siya. Si Pharaoh naman, 10 beses sinabihan ng Diyos na magbago. Ang kanyang isip, baguhin ang kanyang puso, palayain niya na yung mga inaalipin niya, pinahirapan niya. 10 beses yun, ha? Ganun ka, grabe ang grasya ng Diyos. Diba? Kung ikaw nga meron kang anak, tapos merong sumuntok sa anak mo na natambay, hindi mo papalagpasin yun. Kasi anak mo yun. Diba? Bibigyan mo agad yun, ibablatter mo agad yun. Pero ang Diyos, binigyan siya ng 10 pagkakataon. So, hindi yun kasalanan ng Diyos. It's all the responsibility and accountability ni Pharaoh. May chance siya. Pero sabi niya, no. Sino ka para utusan ako? Mga alipin ko to, bakit ko siya papalayain? Sino ka? Sino ang Diyos mo? O ngayon, nakilala niya kung sino ang Diyos. Tumba. Tumba si Pharaoh. Wala siya ibang masabi. Sige na, paalisin mo na yan. Umalis na kayo dito, huwag na kayong babalik. Ganon ang nangyari sa resulta ng pagtanggi ni Pharaoh. Pero mga kapatid, hindi yung judgment tayo matatapos. Dahil gusto ko po makita nyo sa Sunday kung paano ng Diyos. Hindi lang to judgment story, but this is also a salvation story. Sa Sunday, kung makakaten kayo ng morning, makikita nyo kung paano iniligtas ng Diyos. Hindi lang sa pagkakataon na yon, pinrepare ng Diyos ang lahat ng bagay para sila ay makaalis. Bibigyan ko kayo ng konting pasilip. Sa Genesis, merong prophecy na ang mga descendants ni Abraham ay magsisilbi sa isang bansa. Aalipinin sila noon. Pero paglabas nila, marami silang dalang treasure. Genesis pa lang yan. Okay? So, that was a prophecy to Abraham. Ngayon, as we close,
Iiwan ko to sa inyo na challenge na ito. No? Tingnan nyo po ang nangyari sa mundo natin po ngayon. No? Grabe ang taas ng bilihin, taas ng mga bagay. Huwag nyo nga kalimutan, tungkol nang nangyari sa mga taga-Israelita, nagtrabaho ang Diyos sa kanila. Kahit hindi nila alam na nagtatrabaho ang Diyos, hindi nila alam na iniingatan ng Diyos si Moses, pinapalaki niya si Moses para maging prinsipe ng Egypt. Hindi yun alam ng mga tao. Pero tayo nababasa natin, matagal na palang nagpe-prepare ang Diyos para makalaya sila. For us, sa nangyayari ngayon sa ating bayan, mga kaibigan at mga kapatid, nandyan ang Diyos. May hustisya sa Kanya. Lahat ng gumagawa ng mga katiwalian, magbabayad sa harapan ng Diyos. Lahat ng gumagawa ng kabaluktutan ay magbabayad sa harapan ng Diyos. Kasama ako doon. Kaya kailangan natin kilalanin ang Diyos na banal, ang Diyos na pantay, ang Diyos ng hustisya, pero siya rin ang Diyos na magbibigay sa inyo ng pagkakataon na pagsisihan ng lahat ng yan, ayusin ang inyong sarili, talikuran ang mga kasalanan, at bumalik sa Kanya. Naintindihan po ba natin? May natutunan ba this morning? Amen. Let's all stand up as we close. And let's have a 5-minute break. Pagkatapos ito, let's pray. Dear Lord Heavenly Father, we thank you this morning for your grace and blessing and provision. At ganun din po, Panginoon, sa aming topic this morning about the Israelites in Exodus chapter 12. Kung paano, Panginoon, hindi nyo po sila pinabayaan. Andun ang inyong plano, andun ang inyong control. Hindi po kayo nagulat sa mga pangyayari, kundi, Panginoon, dahan-dahan nyo pong inire-reveal ang plano nyo para iligtas sila. Ganun din po ang ginawa nyo sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, at patuloy kayong nandiyan para ipakita sa amin na merong ibang paraan, merong maayos na paraan, merong paraan, Panginoon, para maging maayos sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, di nyo kami pinabayaan, nandiyan ang inyong pagmamahal. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let's have a 5-minute break. Kita-kita tayo this 16.